Yan mo. Ayun. So, can you see my screen now, Josh? Stereochemistry mo. Ayun. So, nandito na tayo kasi no, na natapos. So, if you will recall, ang ating natapos tayo dito sa Stereochem, no? So, this is a new chapter. I'm not really sure kung saan tayo natapos. So, please tell me, Josh, kung tama ito, no? So, but we started with this definition, no? So, when you say Stereochem, we're dealing with the three-dimensional structure of molecules. Like what I mentioned, Josh, no? Yung macro world ay three-dimensional, no? So, tayo, syempre sa physics, baka sabihin mo four-dimensional na kasi may time ka pa, no? Pero when it comes to chemistry, doon lang muna tayo sa macro world, no? So, we're 3D. So, ibig sabihin, dapat yung mga magbi-build up sa 3D world ay 3D din. So, 3D ang mga molecules natin. Excuse po. So, this will create um, a new perspective no when learning molecules kasi may mga molecules na magkakamukha sila when we draw them in 2D pero pag naka 3D na sobrang magkaiba yung property and this will give rise to different macro properties as well. Like what I mentioned, no? So ayan, may mga 3D may mga minor differences yung mga molecules or macromolecules mo. Pero kapag um, dinala na natin sila sa macro world, they'll have vastly different properties. So, classic example dito yung starch and cellulose. Saan nga ulit gawa ang starch and cellulose? What is the repeating unit? Glucose po. Very good. Glucose. To be specific, it's D-glucose, no? So, pag nag-biochem tayo, may totoo pang pangalan yan. Hindi lang yan D-glucose o hindi siya glucose lang or D-glucose, no? So, dahil tingnan mo anong formation ng ring. Formation ng ring. Ano yung form ni glucose? Naka-ring. So, may name pa yan. Tapos anong name ng ring na yan? So may name pa siya, no? So I'll not tell you that first. So focus lang muna tayo dito. So both of them are they have building blocks na glucose. So if we will notice here, same naman sila, similar siya, no? Combination si cellulose, combination ng glucose and another glucose is starch ay glucose and glucose. However, if you will notice here, the bond connecting the two glucose units for both cellulose and starch, they are different. So for example, no, pag sa cellulose, we can see here that the bond. Anong tawag pala dito sa bond na ito, Josh? For sure, alam mo na 'to eh. Glycosidic. Okay, very good. Glycosidic bonds, no? So glycosidic bonds connect sugar units, no? So glucose to glucose, then between them will be a glycosidic bond. So this glycosidic bond is in equatorial positions because it's lying on the plane or parallel dun sa plane mo. While for the starch, naka-perpendicular siya, no? So that's the reason why it's called axial position. One axial, one equatorial, no? Ba't po ganun? Ba't po, Mm. why does starch even form? Kung, Meron. di ba po mas unstable yan? Uy, ah, balikan mo yung reason kung bakit pwede siyang mag-form. Baka may hydrogen bonding ba? Pwede rin, and another thing, yung basic natin, tignan mo yung yung number of bonds. Lahat yan ay, Single ito, bond po. okay, pag single bond, free for rotation yan. So, it means the glucose units are actually rotating. Parang kung makakakita ka ng isang straight chain ng starch, umiikot yung mga yan eh. No? So, pero of course, they will attain a very stable conformation, no? And this will lead to either cellulose or starch. This depends on the condition, environment, no? So, ngayon, this two glucose polymers, even though they are both glucose and they both contain um, glycosidic bonds, they will have vastly different properties. Example, no, yung cellulose ay indigestible, no, sa humans and even sa animals, no. Samantalang yung mammals rather, sa starch naman, ito ay basically ang starch ay main source of energy din, no. So main form siya ng storage of energy for
animals, yung starch, no? Animals, no, for plants. So, we have glycogen for animals, no? So, starch. So, digestible siya ng mga mammal. So, this minor difference, no, ang laki ng effect. Tapos, another thing, cellulose is insoluble in water, while starch is partly soluble in water. So, this creates, di ba mga macromolecules sila, polymer sila, no? So, this create different 3D structures. If we will see here, cellulose are networks, no? Planar sila. Yan. So, they're forming sheets. So these sheets are actually connected by hydrogen bonds. Samantalang yung starch mo, no? Ano yung structure niya, Josh? Mas na po, yun po, yung naka-helical po. Okay, helical siya, no? So helical naman yung starch. Tapos, they have different sources din, no? So like what I mentioned, no? Different sources will create different 3D structures. In fact, even yung starch and cellulose, kapag nag-iba-iba siya ng kahit parehas sa starch and cellulose yan, no? Within cellulose, dahil sa iba mo siya kinuwang organism, let's say ito ay sa cotton, cotton is approximately 99%, 98 to 99% cellulose ang cotton, Pero different cotton plant, no? Mayroon ng onting-onting variation dun sa cellulose. Lalo na kapag kumuha ka ng cellulose sa other sources. Let's say, kumuha ka ng cellulose sa algae. So, ibang, ibang, may kakaibang property ng cellulose doon. But basically, the meaning ng cellulose will stay there. O kaya dun sa tunicates. Josh, ang tunicates ay may cellulose. May mga animals na may cellulose din. Kasi di ba parang we always say that cellulose ay lagi nakikita sa plants. That's correct, no? Usually. But some animals are able to produce cellulose as well. So, ito naman yung starch. So, different Sponges po sources na. na ay plants. Sponge. So wheat, barley, etc. So they will also have a minor degree of difference dun sa starch. So hindi ko muna ituturo yung amylose at saka yung amylopectin. Those will be discussed under biochemistry. Tapos pumunta tayo, no? So kasi nga parang introduction yung for stereochem. We can appreciate, no, the importance of studying stereochem. So bumalik tayo dun sa pinakaumpisa ng, ng bago ka mag-stereochem. So, isomers. What are isomers again, Josh? Mm, Andito na siya eh. Different compounds ano with po? the same molecular Ako. formula. Example ng isomer, magbigay ka. Pentene tsaka isopentene mo. Pentane and isopentane, correct, no? So, anong formula nila? C5H12. Very good. C5H12. So, since C5H12 siya, ano pa ang parehas sa kanila? Aside from the molecular formula. Pag same molecular formula, same din ang Same din yung molecular weight. Yun po. very good. Same din ang molar mass or molecular weight. Kasi nga, same molecular formula sila, no? So, but that's, ano, no, very generic yung isomers. So, kaya magkakaroon tayo ng mga two major classes, no? Two major classes ng isomers. We have the constitutional isomers and stereoisomers. Before we go to stereoisomers, ano nga ulit yung constitutional isomers? They must have what? They must have completely different structures po kumaga. Very good. Pero same molecular formula, same molecular weight, pero magkakaiba ng attachment of atoms. So they have different IUPAC names, they have different functional groups, no, organic functional groups. They have also different physical and chemical properties. So example nga ng constitutional isomers or structural isomers. Hmm. Mm, baka pwedeng ganun po. Yung Yung isopropyl tsaka pentane, propyl correct. lang po. Yun nga po. Yeah. Anio. Pentane, isopentane, same yon. So ano pa yung sinabi mo? Iso? Isopropyl alcohol yung propyl po. Tsaka yung siguro sa pentane po neopen. Yeah, propanol and isopropanol. Correct. Different yan. Different sila ng name pero same formula. Ano pa? Neopentane po. Neopentane and, neopentane, pentane, isopentane. So, ano yan sila? Magkaka,
constitutional isomers. Let's now move on with stereoisomers. Sa stereoisomers, ang pinaka-clue natin dito, same actually yung attachment of atoms, no? So pag tinignan natin sila in 2D, wala silang pinagkaiba kasi same sila ng attachment ng atoms. However, they are differently oriented in space. That's the reason why it's very important for us to imagine things, no? So medyo visual ang attack natin dito when it comes to stereochemistry. So kaya nga meron tayong mga 3D models, no? So we can really understand them. So ngayon, identical yung IUPAC names nila. However, nagkakaroon ng mga prefixes to differentiate the orientation in space, like geometric isomers. Anong example ng geometric isomers? Cis and trans. Ano nga ulit pag cis? Kaganan ba? Yeah. Facing each other ba? Okay, same side. Parang nag-eclipse sila, no? Tapos, ang trans naman, alternating. Okay, so they'll be oriented in opposite directions. Tapos, they always have the same functional group. Bakit? Kasi nga, the attachment of atoms must be the same. And they differ in configuration, so three-dimensional arrangement. So, basically, yun ang major um, uh, idea, no, when we have stereoisomers. So, example, ayan. No? So, constitutional isomers, 2-methyl pentane, 3-methyl pentane. However, they are not stereoisomers kasi different attachment of atoms sila. Ito, stereoisomers na to, no? Si 1,2-dimethyl cyclopentane, we can have two forms of this compound by having your 2-methyl groups facing each other. That will be the cis. And then yung isa naman, alternating siya trans. Mukhang tapos na natin ito. Ayan. Ah, ang stereochem ay hindi siya absolute or hindi siya exclusive lang for molecules. In fact, yung mga macro world, no, yung macro world, example din sila, may mga objects tayo na nag-show ng stereochemistry or stereoisomerism, kumbaga, no. So, example, yung hands natin, yan, stereoisomers yan sila, no? Because they are non-superimposable. So, if we will try to face our hands, no, side by side, yan, facing sila, um, mirror images sila. Pero, kahit anong gawin mong ikot sa kamay mo, they will not be superimposable. So, non-superimposable sila. So, if that is the case, ayan, so yan yung meaning ng superimpose. If that is the case, the object is chiral. Okay, so bigyan kita ng another example. Yung letter A, chiral or achiral? Superimposable ba siya? Kunwari, may letter A ka na tatapat sa kanya. So, superimposable or not? Mm, Non-superimposable ba? Okay. Non-superimposable ang letter A? Letter A na capital po. Capital A. Yes, sorry, sorry. Capital Capital A. Opo. Oo, Superimposable. superimposable. So, achiral siya. Pero yung small letter A, that's a different story. Kasi kahit anong gawin mong ikot dun sa letter A, no? So, kung two-dimensional ito, it will never be superimposable. So, chiral ngayon ang small letter A. Diba, sabi ko nga sa'yo, hindi siya exclusive. Yung idea na to ay hindi exclusive for molecules. Next, another example will be yung socks natin, no? So, ito superimposable sila. Achiral ngayon ang term natin for objects like this kapag we can superimpose the mirror images. So, balik tayo sa chemistry. Water, which is H2O, so, superimposable yan kasi kapag inukot mo yung water, they will superimpose, no? So, achiral ang water. While this one, no? CH2BrCl, superimposable siya, no? Sa una, ayan, meron dito, sa unang rotation, mukha siyang non-superimposable. So parang isipin natin, okay, achiral ito, pero we can actually rotate ayan, dapat mali ito, ayan. We can actually rotate the CH2BrCl in such a way na magkakaroon siya ng superimpose, no? Superimpose sila sa mga Okay. atoms. So, achiral. Ganun, pag ganun po na. Pag ganun. Yeah. Mm-mm. So, pag inikot natin yan, magsusuperimpose talaga sila. Pero ito ngayon yung shortcut natin. So, ang shortcut ngayon dito, pag ang carbon mo ay bonded to 4 different groups, sure tayo na ang carbon ay
chiral center. No? Kapag may chiral center ang isang molecule, ang molecule ay tatawagin nating enantiomers. At ang molecule na yun ay mag-e-exist as pair of enantiomers. Clear tayo dun, Josh? Usually po. Oh, hindi siya usual. Generic rule yon na kapag may chiral center ang isang molecule, automatic they will come in pairs na. Okay na. So, Kahit na, magpe-pair na kagad kahit yan. na Kasi pair of napanood. enantiomers. So, kunwari, katulad nito, si CHBrClF or bromochlorofluoromethane. So, since we can clearly see here, different ang groups mo, no? Hydrogen, fluorine, bromine, and then fluorine, no? So, we can clearly see here na magiging chiral center tong carbon na to. So, dahil chiral center yung carbon, chiral ang molecule mo. Okay? So, ngayon, yung molecule ay pwede din natin tawaging enantiomer. So, yung ka-mirror image niya, enantiomer din yun. So, pair of enantiomers ngayon yun. Okay? Meron pa po So, yan in real life, yung ano, CHBrClF. oo, meron. Bromochlorofluoromethane. Mga ano nga yung mga yan? Mga fluorinated compounds. Pwede nga yung gamitin pang coolant sa mga ref. Pero bawal na yan ngayon. So, ano na, kasi pang ano, part siya ng CFC group. Literally po na Yeah, CFC. chlorofluorocarbon. Pero nagkaroon lang ng bromine dito, no? So, pero may mga ano, fluorinated compounds na release sila naturally. Nasa dagat yan. Yung mga ibang coral reefs ay nagre-release ng mga chlorinated compounds. Pero hindi sila yung katulad ng CFC. Kasi natural origin yun, no? So, etong mga to ay yung CFC, in a general sense, man-made yung mga yan. Okay? Okay, so parang na ano na rin natin to, no? So parang ito yung summary. So in general, a molecule with no stereogenic center will not be chiral. So we call them a chiral molecules. Basta ang shortcut, Josh, basta meron kang isa lang, kahit isa lang, isang carbon na may apat na different groups, magiging chiral na ngayon yung molecule. Question pala, Josh. So, chiral ang molecule, isa lang. Nakalimutan ko yung tanong ko. So, may mga molecules na pwede palang mag-multiple. Multiple na chiral centers. Okay? So, kailangan mo siyang i-identify. Magiging chiral din siya. However, meron namang mga molecules na kahit may chiral center, pwede siyang maging achiral. No? So, yun yung mga i-discuss natin sa mga sa mga next slides. Inisip ko kung parang ano po siya, kung dalawa po siya. Kung parang mirror images po siya. Hmm. Pero nakaband po sila. So, wala talaga magawa. Yeah. Yan, ito ngayon, dito papasok yung sinasabi ko kanina, no? Chiral center, may mga chiral center siya, pero um, magiging achiral siya overall, no? So, ang tawag natin dyan na, yung mga molecule na usually ganyan na, may plane of symmetry. Kasi kapag may plane of symmetry, kahit may chiral center ka, magiging achiral yung molecule. No? So, when you say plane of symmetry, you can divide the molecule into two equal parts. No? So, pwede rin three equal parts depending dun sa plane of symmetry mo. So, kasi may mga pwede kang orientation. You can rotate the molecule just to check if the molecule will have a plane of symmetry. Okay, so achiral molecules usually contain a plane of symmetry, but chiral molecules do not. However, there are chiral molecules, kahit may chiral center sila, if you will find a plane of symmetry in that molecule, it will become a chiral. So, ito yung summary ng chirality. Everything has a mirror image. So, the question is whether a molecule and its mirror image are superimposable. If they are not superimposable, and they do not contain, if they are not superimposable and they do not contain a plane of symmetry, chiral sila. If they are superimposable, meron yan automatic na plane of symmetry. Achiral siya. Pero may mga molecules na may stereogenic center or chiral center na pwede ring maging achiral dahil meron silang ano, Josh? Internal plane of symmetry po. Very good. May internal plane of symmetry sila.
Eto natapos na natin to if I'm not mistaken eh. Yan. So this is a good run through nung previous session natin. Let's now move on with this one. So kanina ko pa sinasabi yung stereogenic center. Yun pala, yun naalala ko na yung tanong ko. So kung kailangan apat yung bonds ni carbon, so automatic, kailan ka na magkakaroon ng stereogenic center? Mm, Ilang bonds lang? na different. Kailan ka magkakaroon ng stereogenic center for a certain carbon? Ano lang dapat ang bonds niya? For different what? For different na. For yun lang ba? Meron ba pong example na tatlo lang? Wala. Wala Dapat po. laging apat. Laging apat na different. So, Kaya nga madali, yung madali lang pala po mag-spot ng stereogenic center. Basta apat lang. yes. Yun nga yung ano natin eh. Basta apat lang yung ay tricky question pero may mga na-introduce ko na sa iyo yan no. Yung mga molecule na nagagan. Pero lahat yun apat din, no? For different uh, bonds, no? So ito ay stereogenic center. Lahat sila dapat ay single bond. So, hindi natin sinasama yung mga sp2 tsaka sp. So, ano nga ulit yung sp2? Hmm? Bakit mo? Hindi po sila pwede mag-chiral. Naka-double bond yun eh. Mm. Hindi, Tama hindi, nga po hindi, na, hindi hindi po sila single. pwede mali yung term natin, Josh, na hindi sila pwede mag-chiral or achiral. Hindi sila pwede maging chiral center. Yun yung technical term dun. Yung carbon mo na naka-double bond or triple bond, they will not be chiral centers. Kasi nga, they cannot have four different groups. Kasi syempre, kapag naka-double bond ka, you count it as two bonds having the same attachment na, no? So, pag triple bonds, three uh, carbon atoms bonded to the same attachment din. So, or same substituent. So, bawal sila, no? So, automatic, si CH2 at si CH3, hindi na rin kasama, no? Dahil, basically, we can clearly see na dalawang hydrogen and tatlong hydrogen respectively. Okay? So, ang shortcut ganito. For groups, not the four atoms bonded to it. So, we need to check na different groups talaga siya. So, example, katulad nung kanina, yung bromochlorofluoro, ito nga, sobrang iba-iba siya eh. Bromochlorofluoro, iodo, methane. So, stereogenic center siya. However, this one, 3-bromohexane. So, pag sinulat kasi natin yan, parang mawawalan to ng ng stereogenic center. However, yung third carbon mo, stereogenic center siya. Kasi yung carbon na yun ay bonded sa hydrogen, sa bromine, sa ethyl group, and sa propyl group, no? So, you have four different substituents. So, therefore, chiral center siya. Okay. So, ngayon, if you will notice, like what I mentioned, no, na sabi ko na to way back in organic pa lang kasi nag-aral na rin tayo ng stereochem sa inorganic, you know. So, larger organic molecules can have two, three, or even hundreds of stereogenic centers. Alam mo, Josh, yung mga sobrang lalaking molecules, especially yung mga gamot sa cancer, mga ganyan, usually meron silang multiple stereocenters, no? So, if I'm not mistaken, nabigay ko sa'yo dati yung Taxol. Tapos you identify all the stereogenic centers of Taxol, no? So, a very big molecule. So, ito, example nito, propoxyphene, which is Pero ang hirap, trade name niya. di ba po parang sobrang hirap pag parami na parami po yung stereogenic center po. Oo, ayun Parang, ang challenge kapag sa parang po synthesis. siyang, parang po siyang I-synthesize. synthesize po. Oo. Challenging talaga mag-synthesize ng stereogenic molecule, no? So, may mga stereogenic centers. Yun yung kailangan mong aralin kasi may mga reactions naman na stereochemistry specific, no? So, Pwede mo po, talagang malaki will po siyang produce ka. molecule. Kumaga po yung may starch po doon. Tapos pwede po siyang parang manually iikotin mo. Kailangan mong makagawa ng mas maliit na molecule to rotate Nga that po, kaya, mm, kaya pa parang mechanically may, baban siya tapos hilahin siya kumaga po. may mga ganyan na Josh na study na may mga molecules wag na tayo lumayo sa nature merong ganyan yung nasa muscle natin yung um ano nga ito
muscle, yung nag-interact, yung Z-line, MDisc, myosin and actin yon. Yung myosin and actin, mga motor molecules yun. Gumagalaw talaga sila, literal. Kasi Josh, kung hindi mag-i-slide yung muscle mo, hindi tayo makakagalaw. So yung mga motor molecules yun, gumagalaw sila literally. Parang mga maliliit sila na machine, nanorobot sila, pero natural yun. Yun yung yun yung naging concept or idea ng mga researchers na gumagawa ng mga nanorobots, no? So talagang pang molecular na siya. So molecule yung robot nila tapos parang yun yung gumagalaw para ma-adjust yung mga um, chemical structure. Let's say yung 3D structure gusto mo baguhin. So same thing, similar yon. Oh, makikita mo yan dun sa myosin and actin. Literal na gumagalaw yung mga molecule para slide or pag magko-contract and magre-relax yung muscle. Kasi So, parang currently po yung only way to modify it is by using another reaction po na. Parang another, oo, yeah, parang canonically speaking, parang pag gusto kasi namin kunwari, i-modify yung mga reaction. Ano naman yung general rule yun sa chem, na kapag gusto mo i-modify yung structure, you have a chemical reaction, di ba? Technically, Josh, may nangyayari pa rin namang chemical reaction. Kaya nakakagalaw yung mga molecules kasi may interaction or may reaction between the functionalities. Yun yung ano natin dyan. Pwedeng kunwari may electrostatic attraction between this carboxylate, tapos pagiging amido group, etc. No? So this will create movement. So yun yung ano dyan. Anyway, going back, ayan, napunta tayo dun sa higher ano. So, example dito si propoxyphene, you have two stereogenic centers. So, Darvon is the training for this. So, it's an analgesic or pain reliever, no? So, si ephedrine ay bronchodilator or decongestant. Ano rin to, no? Um, sa ano po, mga airways. precursor po sa methamphetamine. Hoy, ephedrine. Pero ano din siya, ah, treatment siya sa mga COPD, no? Tama ba, COPD? O OCPD, obstructive pulmonary disease. So, Ano po, ayan. banned na po siya sa US kasi nga ilalagay po siya sa HCl po Para maging ano, met, no? para Yeah, kasi, maging amphetamine po siya in a few steps po eh. So, mm, banned na yata po siya. Kailangan na po siyang, parang ilalagay yata po siya sa some, parang capsule po na. mm, Para hindi po siya ma-react. mm, I Parang see. lalagyan po siya ng ibang group mo. Ano po, may tawag po doon, pseudoephedrine po yata. Yung, hindi siya actually ephedrine. Pero, Ah, para hindi, imposible po siyang may ano lang siya, may difference lang silang minor. So, let me check pseudoephedrine. Kung ano yung magiging ano niya. I believe pwede rin yata po yung pseudoephedrine pero mas mahal po. So, parang most ng mga lower na tao, hindi nila po na kaya yung ganun po na, kailangan yata po ng centrifuge eh, para ano yun Mm-mm. po, para maging ephedrine ulit mo. Aha. Pseudoephedrine. CHOHNH. Okay. Different sila. Benzene, carbon, OH, hydrogen, then carbon ulit, then methyl, then HCH3. Mukhang stereochem ang difference ng Baka pseudoephedrine sa stereo. ephedrine. Ituturo ko sa iyo ito, yung RS. Stereochem ang difference nila. So, pero same sila ng structure talaga na may sa carbon na gitna, may OH, sa carbon na last, may methyl din, mayroon kang amino group na may methyl din. So, similar sila. Anyways, ayan. So, si fructose, ayan, may tatlong stereocenters. So, ibig sabihin yan, Josh, may mga enantiomers sila. And multiple enantiomers yan. Kasi nga, dalawa yung stereogenic center ni profixipine. So, ilang enantiomers ang meron ka? Balikan natin yung tanong ko later, no? 2 Kasi to the may 8, formula naman. 2 to the 3 po. Hindi. Hindi siya 2 to the 3. Hindi, dalawa lang yung propoxyphene eh. 2 squared po, bale. Yes, 2 raised to n. So, yun yung formula natin, no? 2 raised to n. So, may apat kang enantiomers ni
propoxetine. So, makikita natin, ini-name Grabe po natin yung taxol later. po nun. Kung ganun, 2 to the 12. Yun nga yun, di ba? Yung Taxol 12 Stereogenic Center. So, 2 raised to 12. 4,096. Ano? Ilan? 4,096 na Ay, ano. grabe, ang challenging i-synthesize yung 4,096 enantiomers. Pero imaginein mo, isa lang Baka yung hindi po ano na, enantiomer. baka hindi pa active or baka poisonous pa yung iba po. Yun nga, tapos isang enantiomer lang. Kaya very, ano yun, very important yung enantiomer, yung stereochem ng Taxol for it to become active. Mm. Okay, ayan, go. Ikaw muna ngayon. Oh no. Screenshot mo muna and then gawa tayo ng board. Wala pa pala tayong whiteboard for organic. Ako na lang siguro gagawa ng board or pwede ka nang gumawa ng whiteboard. Pwede ka ba mag-share? Sige nga, Josh. Na-screenshot mo na. Hindi ba? Hindi ka pwede gumawa? Hindi ba? Parang naka-off mo. Hindi pwede mag-share po. Whiteboard. Kaya ba pong i-locate yung stereogenic center without drawing it po? Yun yung parang ultimate challenge. Yung ganito lang po. Condensed structure. Find the stereogenic. Oo, kaya mo naman na yan. Kapag train ka na, kaya mo na makita. Pero syempre ako, pag nagtuturo, pinapa-convert ko yung condensed structure into skeletal. Kasi usually skeletal naman ang makikita mo sa mga journals or sa research. Bihira na nga gumagamit ng condense. No? Pero of course, the condense is there for us to be able to understand yung skeletal din. Naano mo na to, Josh? Na screenshot mo na? Yan ba? Okay. Bagal Stop po. share lang ako ha. Ayun. Stop share lang ako. Tapos check ko yung Hindi. Participant setup po eh. Tapos ano na. Participant settings setup. walang allow to create whiteboard. Pero sige, okay lang. Ako mag-create ng whiteboard. Tapos, isa-share ko sa iyo yung link. Di ba parang ganun yun? Parang ganun nga po. Ayan ba? Ting tong. Ayan. Tong tong tong. Tong tong tong. Tong tong tong. Nandiyan ka na. Ayan. Nakapagsulat ka. Iba, loading iba. Ayan. Oh, nice. Nakikita ko din. Okay, nice. Ayan. Oh no, following. Okay. Okay. Locate any stereogenetic. Okay, I found one ba? Ayun. Literal na stereogenic center. No. Ano ba? I cannot find the word stereogenic center in any of these. Okay, so... Automatic, Josh. Ayan. Kunwari gawin mo, sulat mo yung A as is. Like the condense. Bigyan kita ng quick guide. Ganun. Ilan ba? Ayun. Yeah, I can see your annotation. To CH done. You move it a little bit lower because you'll put asterisk later eh. Lower Josh. Ah. Or you just move the image a little bit higher para hindi mo na siya burahin lahat. It's over ba? Anyway. Anyways, C... ganyan mo na siya. Okay, bahala ka. You can easily understand naman Kaya the ba, parang ito na condensed po yung it's over na po pag ganyan. Parang medyo naduling po. I have to start again. So, H... Like what I mentioned, you can try to write it as is first, and then you just understand it through your mind. Alam ko na po. So, it's getting better. So, gano'n po dalawa doon. Parang, kunyari, 2, CH3, kulang pa. Okay, pwede yan. CH2, CH3. So, ano daw yung dalawa pong magkaiba? No.
No. No, no, no. Not this. Not this. Siyempre, obviously. Not this. Not this. Not this. Oh, no. Meron ba? Wala yata po. Wala ba? Ako, Wala may po, wala po, wala nakikita po. na ako. Wala po. So, ito, itong carbon na to, dalawang methyl. Itong carbon na to, dalawang H. Itong carbon na to, dalawang H. Itong carbon na to. Okay, so not this, not this, not this. Siyempre, kasi CH2 na po yan. Not this din, CH3. Yan, CH3 na yan. Okay. Ano pang meron? Di rin pa pala. Meron pa ng C doon. C, C, CH2. Pwede ba to? May na ba? Yes, hindi yan tanong. Pwede yan. Yes, correct. Pwede Kasi yan. nakadalawa po siyang carbon. So, parang locked po siya. So, it must, Yeah. pwede pong At magkapalitan. saka magkaibang alkyl groups yan. Like, yung isa ay ethyl group, yung isa ay mahabang chain. Five carbon. Yung pala yung counted po. So, bali ito, tsaka ito. Yes, ayan. Counted siya. Different groups yan. Okay. Titignan mo talaga as a whole. Ito yung Okay, tapos ito bawal kasi nga dalawang methyl. Ayun, nilagay ng meron. Ayan, wala naman na po yan. Okay. Ay, sorry. Minug ko. So, Nakagaan. asan Letter naman? B. Di na ba? Letter B. Ayan. Sige, pa-convert na lang yung B into skeletal na para mas masanay ka skeletal. Ito po parang hodgepodge po. Ano ba ang tawag dito? Skeledensed. Hindi condensed pa rin yan. Parang ano po na, parang Lewis-densed. Medyo condensed na nga Lewis po. yun? Hindi yan horse structure kasi ang horse structure 3D din yun eh. 1, 2, 3. Dalawang okay. Nalilipisan ako. Ayan. Tapos ano? Nanginibs na nga po kasi default niya po. So anyway, so yung, Ayan, ito. okay. 1, 2, 3, CH, C. So, itong isa, OH. Tapos, meron siyang CH2. NH2. Another CH2. Easy. And another CH. Tapos may CH3. Then CH2, CH3. Ayan. Ito yung sa letter A. So we can clearly see here the stereogenic center. Nga po na. Isa lang po. So, dito, parang mali yung itsura nito. It doesn't look good po. Parang, di ba dapat ganito po? Hindi. Ito parang yung ginawa ko. Yan. Yan Correct. po. Ganyan siya. Nakatayo po siya. Wala po. Mm-mm. Ano ko Pero lang. pwede din naman yung kasi nagdo-drawing pa lang naman tayo. Sakit. Anyway. Where's your stereo center there? Yung carbon ba, dun sa carboxylic mo ay pwedeng OH. C. pwede ba yung maging stereogenic? May double Okay, good. So, not that. NH2, may carboxylic. Okay, ito. Good. Ito, not. Wala na yan. Sa H2 sa H2 kagad yan eh. Kaya Ito yan. lang po. Ito lang. Okay, good. Okay, letter C. Go now to letter C. CH3, CH3, CHCl. Okay, so may... CH2, CHCl, CH2, CH3. Looks like there's a plane of symmetry. No. Yes.
In fact, yes. So, dalawang ethyl po, tapos yung HCl. So, not this one. And then, obviously, not this. So, wala yata pong stereogenic center. Mhm. Yung ano yan? Letter C? Ang chiral po, wala po siyang ano talaga, center. Pero, wala siyang stereogenic center. May plane of symmetry po, tapos ang ito po, parang dalawang ethyl po, tapos ang isa. Yeah, correct. So, lagay mo na lang achiral. Tama. Achiral. Sulat mo na lang dyan sa molecule na yan, achiral siya. Okay, and then proceed now dun sa mas malaki. I-re-redro mo. Yun din, I-re-redro mo yung malaki. hindi na po. Masyadong ano. Wag na, oo, yan na Mas eh. hard to work po. Lagyan mo na lang na asterisk yan eh. Not this, not this, Okay, good. Good. Hindi, hindi. not this, not this. Basta lahat po ng ano muna. Ito, Yung nasa benzene ring, definitely not po. May not sa wala. Very good. Walang magka-qualify lagi sa benzene ring. Kasi may sp2 ka dyan eh. this. Basta lahat po ng ano muna. Erase. Not this. Lahat ng Bakit in-erase mo yung nasa gitna kagad? Yung, ayan no, yung sa tabi ng ng carbonyl. Tabi ng carbonyl. Ayan. Bakit mo in-erase yan? I don't know. Anyway. Hindi, gagawin lang naman. Hindi naman to practice set. So, pwede kita. Yes. Bakit mo in-erase agad yun? Yung carbon na nasa baba ng amide. Ayan, Ayan lang. Pero yung carbon na nasa gitna, hindi mo pa sure. Dalawa pong H2. Yun. H2 siya. Okay. Dalawang methyl group, kaya X na rin. Good. Not this, not this. Okay. So, the only ones left to question. To, to, Sige. Go. Start ko na. wala na. So, itong buong thing, wala na po. Yeah. Pero makikita mo, parang isang malaking substituent siya for that carbon. Right? One. So, may C. Okay, ito is chiral. Very good. So, stereogenic center. Ang term na chiral and achiral, sa ano lang siya, sa molecules mo siya i-refer. Sa carbon, mga stereogenic center sila. Or stereocenter. Yun po, stereogenic center. Stereochemistry center, ganyan. Okay, good. Ito, How about that carbon? ito, okay. Okay, good. Stereogenic center na po. So, erase ko Ah. na. Sige na. Ilan ang hypertensive drug yan? Anti-hypertension drug. 3 na ano po. 3. So, 2 raised to 3, ilan yon? 8 lang po. Pero still, Imaginein mo, 8 kagad na enantiomers yan. Pero isa lang ang working drug dyan. No? Isa lang yung active. tapos ang 8 Okay. lang po yan. Not even a lot. 8 lang. I-share ko yung aking Goal ba po slideshow. yan? Yung as little chiral centers mo? Ano yon yung? Is that a goal po pag sinisynthesize po yung mga yan? Oo. Bawat chiral center goal siya. Kailangan bawat chiral. Kasi makikita mo mamaya kung gaano ka-specific yung bawat chiral center. Anyway, proceed tayo sa next slide. Ayan. Ikaw ulit ito. Go ahead. Ayan. Na-screenshot mo na? Please take a screenshot, Josh. Okay na? Okay na ba? Okay, I'll stop sharing and then I'll reshare the whiteboard. Parang ano po parang it's a little, parang evil po yung kakatabi niya po yung cholesterol tsaka yung ano niya, yung parang arch Ay, na. dapat hindi to. Dapat magsasave yun, no? Wait lang ha. Stop ko yung sharing. Dapat, close whiteboard.
Magno-notify sa akin yun sa email na nakagawa ako ng whiteboard. Opo, sila lang po yung pwede na pong ano yun. Oo, tapos yun yung balik-balikan natin. Hala, wala pa siyang umaano dito sa akin. Hala, parang hindi nag-save yung gawa natin yung nakaraan. Um, Sigara talaga nitong update ng Zoom na dapat kapag sa same meeting room, hindi magbabago yung whiteboard dapat. Anyway, sige, ito na lang. Tapos, pwede ba itong i-save mo kaagad? Or, check ko muna to ha, Josh. Mhm. I-rename ko na nga to. Gawin na natin to. Organic chem. Iseryo ko yung whiteboard natin ito. Hanggang ano tayo, practice set dito tayo. Ayan, updated. Tapos, nasave naman na siguro. Go ahead. Wala. Okay. Nawala yung gawa mo kanino. Hindi ko siya makita. It's sad but necessary na po last. Parang ano po, parang it's a little, parang ano po, parang siyang evil po yung kakatabi na po yung cholesterol tsaka yung parang arch nemesis na po. Cholesterol and simvastatin, no? Parang si ano po na, Pero, parang si Batman po, kakatabi na po siya si Joker. Parang talagang Joker, yeah. nakakagano po sila. Pero magkakaroon ka ng idea, bakit naging gamot si simvastatin? To lower cholesterol, right? They look kind of similar. Correct. They look like almost the same, no? Pero yung planarity nung isang ring ni simvastatin hindi, no? At requirement yan sa mga gamot. In fact, Josh, sa pag nag-design ka ng drug, usually, kumukuha ka ng mga analogs, no? So, depende dun sa ano. Kunwari, yung gusto mong pahintuin na molecule na dapat hindi siya ma-produce, pwedeng dun ka mag-start, no? Na kamuka nun. So, pwedeng isomer siya or pwedeng stereoisomer lang, no? Nagkaroon lang ng orientation in Meron po space, siyang ano, different orientation in parang, space. parang may evil counterpart mo yung ano. Parang ganun ba? Hmm. Anyways, ayan. Paano pala Identify punta ko now ring? identify now your surgeon, etc. Okay lang, kahit naka-ring. Good question po yan. Basta ama. Basta ano po, iba. Yeah. Hmm. Go ahead lang dyan siya. CR lang ako. Ito si... Okay. Hmm. Okay, ano, na-identify mo na? Ano ba siya? Hmm. Kung nasa ring mo, paano ba siyang anin? Parang, I-check mo lang kung magkakaiba yung, kahit nasa ring siya, i-check mo yung, ayan, kunwari, puntahan mo yung nasa taas ni OH. Sa letter A, cholesterol.
yung carbon na nasa taas ni OH, ano yung mga nakakabit sa kanya? Hindi na ba? This Ito ba? one, yung nasa taas Ito. ng OH, yan. Nasa taas. Yan. Yung una mong in-encircle yan. Ano yan? How many hydrogen atoms? Dalawa po. Out na yan. Kasi dalawa siya eh. So, tapos move ka lang Pero sa paano po ito? Pag ganun O, po. ayan. Ay, ayan. Tama. Tama yun. Mm-mm. Pag ganun po. Mm. Ayan. Yan. Tapos yung kabila, actually, hindi mo na kailangan umabot pa dun eh. Yan, dyan. Yan. Okay. Basta Consider nag-iba po. ka. Basta iba po yung ano na. Wala na po. Di ba, tignan mo ha, pag dito, ayan, dyan. Pag pumunta ka dito, yan titignan natin dyan sa, kunwari, eto, tsaka eto, at this point, same pa sila, right? Opo. Pero pagkadating mo dito, ayun, mag-iiba na kagad. Right? Opo. Kasi ito, CH2, ito, CH, hindi siya CH, C double bond, then may dalawang single bond. No? So, different na kagad sila na carbon atom. So, yeah. Correct. Bonded yan into 4 different groups. Okay, go ahead. No. Ito siguro, tsaka ito kasi magkaiba na po sila vastly. Ito, bali. Siguro, basta ganito yata po, ano eh, chiral. Mhm. Iba talaga po sila. Ito. One, two, three, four, five. Ito. Kasi ito. Okay. Tapos yung H. Yan na yata po. Oh, bakit ang dami? Ganyan siya kadami. Sige, check natin ha. Ang dami nga po eh. So, parang sobrang dami po. Is it really that, hard? Pero Okay, correct. naka-ring naman. Madami. So, parang, Yeah, nakaring kasi siya. so it might Okay, be that correct. hard po siguro. Parang, Oo, ganyan talaga siya. oh no. Correct. Okay, correct. Zero center, correct. Zero center. Okay, this whole thing is not. So, ito na Yeah, po yung, tama ito. which one po yung parang what matters when you're synthesizing it po? Yung nasa ring ba po, would it make it harder? Yeah. Depending on the situation. Let's say, depende kasi kunwari ang precursor niyan ay hindi naka-ring. So, gagawa mo pa siya ng paraan para mag-ring. And then, pagka-close mo ng ring, you need to have a certain orientation, no? In stereochem. So, you need to consider that. So, kasi kapag may mga nagpo-formation ng ring formation, example, pagka-close ng ring, may specific orientation na pinoproduce yung reaction, better yon. Pero kapag may mga reactions na parang generic na kapag nag-close yung ring, pwedeng 50% of this isomer, enantiomer, then 50% of this enantiomer, challenging yun. Kasi ipipurify mo pa. May additional step ka. Kaya better, kapag nag-reaction ka, if you will close the ring closure will give you the enantiomer that you want. So, challenge yun. So, correct. You now go to simvastatin. So, ang simvastatin na ay cholesterol-lowering drug. So, Pero alam ko po, parang band na yata po ito eh. ang simvastatin? Hindi. Ano po, Nasusulat sa ko iba pa po. nga yan sa Sa aking ano ibang, eh. sa EU yata po eh. Pero sa US, Ang simvastatin. alam ko pa nag-rabdo po yan, pero I don't know yung exact na. Pero it's not really, parang meron po siyang side effects. Ito. Ito. Kasi meron. Baka ibang form ng statin yung kung naban siya sa EU. Kasi may mga ano ka pa eh, robustatin, simvastatin. Hindi naman daw siya banned, Josh. Chinek ko doon. Baka iba pong statin, pero ano po,
Baka Oo. statin din po eh, no? Pero kapag mga steroidal, ano yan, naka, ano yan, naka-monitor yan. Tsaka usually, prescribe yan. Prednisone, prednisolone. Yeah, steroidal na itong prednisone. Tapos naka-ano yan, naka-topper yung doses. Mhm. Ayan lang ang nakita mo. Di ba? Parang this whole thing is chiral, may mo. Ito po, sigurado. Ito na po sigurado. Mhm. Mhm. Okay. Correct. Ito. Ito nga. Tama po. Itong buong thing is chiral. Mhm. Meron pa pong tawag po doon kung ganun. Para may buong chain. Tabi-tabing stereotype. Wala naman. Mm. Okay, Possible mukhang po that all carbons in a molecule are chiral. Na parang, pwede. Basta iba-iba sila. Mm. mm, Kunwari, yung sa propyl mo, kunwari may propane ka, kabitan mo yun ng iba't ibang, kunwari, chlorine lang, bromine, in different position. Lahat yun magiging chiral center. So, lahat ng carbon, no? Yun yung challenge. Yeah, kaya yun. Mm. Anyways, for simvastatin, this is correct. O hindi. Okay, hindi. Correct. Stereo center, stereo center, stereo center, stereo center, stereo center, stereo center. Okay. So, mukhang stereo center to lahat, no? So, with that, we're good na with this one. May laser din pala dito. Iniisip ko, nasan yung link nito? Kailangan ko makuha yung link niya eh. No? no po. Para, ito yung babalikan natin. Hindi pa siya nag-ano sa akin, notify na may board tayong ginawa sa email ko. Pwede lang ako, wag ko lang i-close. Actually, parang, wait na po, parang, masakit po yung ako, pwede pong, CR na po. Okay, sige. Wait na po, ilan minsan mo. So, you try to open that, and then yan na yung magiging zoom natin, no? Hopefully, it's there. Yeah, andito siya. Recorded nga siya. Yung ano po, ito pong, Yung board. Yeah, wait na po, I'll pin this one, ha? Apo. Tapos, view pin messages. Yeah, unpin ko yung mga hindi na natin kailangan. Bakit ko nakapin? Ito po yung link ng board. Ito yata yung sa Anakin. Ito, kakapin lang. Ipin ko na lang din to recent na, yung kakasend ko lang na, ba't ganun? Nawala yung Nawala yung session link natin. Pero alam ko, pinin ko na rin to, no? Yung session link natin, Josh. Apo. Pinare ko na to. Wait lang, Josh, ha? Naglo-load siya. Tapos, ano yung nakikita mo? Wala na sinishare ko or enantiomers. Enantiomers na po. Ayan. Nawawala talaga kapag I miss. Ipipin ko na rin yung natin. This will be our link na. Permanent link natin itong ginagamit natin ngayon, yung chemistry sessions.
Pin ko din ito. Yun. Dalawa na. Yan. So, nandiyan na yung organic tsaka na whiteboards. Okay, anyway, nandito ako. Tapos, go back dito sa enantiomers. Ayan. So, let's proceed, no? So, enantiomers, like what we've mentioned kanina, no, Josh, they are non-superimposable mirror images of your molecules, no? Any molecules with at least one, no? Basta meron kang one stereogenic center, Josh, ano na yan? Meron na kagad na pair of enantiomers. So, example, no, itong amino acid na ito. So, this is alanine. So, alanine, an amino acid. So, what will you notice here? Yung carbon na nasa gitna yun, so, yung stereogenic center ni alanine, it has 4 different groups. Pakibigay yung functionalities. Josh, ng sa alanine, we have here. Opo. Anong mga functionalities sa makikita kay alanine? We have here what? Carboxylic. Okay, and then, Methyl. tapos, Hydrogen tsaka tsaka hydrogen and amine. amine. So, kaya din siya literal na amino acid, no? Kasi may carboxylic acid ka with an amino group. So, amino acid. So, anyway, we will discuss amino acid sa biochem na. Tapos, ang mirror image niya ay ito, no? So, yung kabila. So, they are non-superimposable. So, alanine pala, Josh, ay enantiomer. So, ibig sabihin nito, Josh, may tanong ako. Tingin mo ba both enantiomers ng alanine ay nasa katawan natin? Kasi di ba alanine is an amino acid and amino acids are building blocks of your proteins, right? And proteins are essential part yan ng katawan kasi one of the 4 main biomolecules sa katawan natin. Tingin mo, hula mo, nag-exist ba yan both sa katawan natin, yung alanine? Parang yata mo. So, technically, hindi. Majority ay isa lang. Isa lang talaga. Very stereochem specific ng katawan natin, Josh. So, isipin mo na lang yung enzymes, no? Pero it doesn't necessarily mean, hindi natin kaya mag-consume ng ibang enantiomer ng alanine. Opo. Pwede, pero kailangan i-convert yun ng katawan natin into a usable form. So, yung mismong form or stereochemistry specific form ni alanine, yun yung mas magagamit natin. Kino-convert natin siya, no, into that. Tapos, another example is this 3-bromohexane, no? So, meron din siyang mirror image. So, pair of enantiomers yan. So, take note nyo siya. One stereogenic center will give rise to two enantiomers or a pair of enantiomers. Tapos, to draw both enantiomers of a chiral compound such as 2-butanol. So, let's say 2-butanol yung kailangan nating i-drawingan, no? So, we can have this one, no? So, to form the first enantiomer, arbitrarily place the 4 groups. So, if you will notice here, Josh, magpo-focus tayo dun sa chiral center mo. Of course, dun sa 2-butanol, yung second carbon, ang chiral center. Okay? At tapos, ganito yung situation, Josh. Ang hydrogen mo, Josh, lagi mo siyang ilalagay sa likod. Josh, very important to. Ang hydrogen, pag gumamit ka ng wedges and lines, no? Wedges and lines, yung hydrogen mo, siya yung broken line mo lagi. No? Pag magda-drawing ka. Siya yung nasa likod. So, dapat ganito yung itsura. Yung hydrogen mo nasa likod. So, pag nag-mirror image ka, nasa likod din yung hydrogen. So, ganun po siya. Okay? Kita po siya lagi. Yep. This is how we draw enantiomers. Hindi siya standard, Josh, pero ideal yan. Hindi yan standard, Josh, na parang, bakit, sir, dapat lagi nasa likod ba ang hydrogen? Hindi. Pero it will guide you or it will lead you to better explanation for assigning stereospecificity, no? So later makita mo bakit nilalagay natin sa likod yung hydrogen. Okay? So ideal yan, nasa likod si hydrogen.
So stereogenic centers may also occur at carbon atoms that are part of a ring. So ito yung tanong mo kanina, Josh. Tingnan mo to. Yung methyl cyclopentane, yung carbon 1 ba ni methyl cyclopentane ay chiral? Or hindi pala chiral. Stereogenic center ba? Or chiral center ba yung C1? So if you will notice, tingnan mo to ha, para makikita mo, okay, parang stereo center itong C1, no? But wait, your hydrogen and methyl, they are different groups, right? Or different substituents. However, as you move on dun sa mga rings mo, wala silang pinagkaiba. So, C1 is not a stereogenic center. So, dapat magkaibang group, no? Ito yung kanina nating sinasabi na ang gagawin mo lang, ang technique mo lang, Josh, ay kapag meron ka, pag nasa ring ka, i-check mo yung mga carbon na magkakatabi. So, kunwari, ito yung questionable carbon in question if it's a chiral center or not. So, punta ka dito, CH2, CH2, same. Tapos CH2, CH2. At this point, kapag pumunta ka na dito sa kabila, same na rin sila, no? So, this methyl cyclopentane thus is an achiral molecule. Okay? So, kasi wala siyang chiral center. Kung C1 mo, hindi siya chiral center. So, to find stereogenic centers on ring carbons, it's very important that we draw the rings as flat polygons for now, no? Flat polygons sila. Okay lang yan kasi plus sa flat polygons naman, makikita mo ang chirality agad eh. Ang condition lang naman for chirality, bonded to 4, your carbon must be bonded to 4 different groups, no? Or substituents. Look for tetrahedral carbons that are bonded to 4 different groups, like what I mentioned. So, ngayon, paano ito, Josh? Tingnan mo, yung 3-methyl cyclohexene. May chiral center na ba siya? Kunwari, yung C3 ni cyclohexene, chiral center ba yun? At bakit C3? Wala pa pala tayo sa alkene. Chiral center ba siya? So, of course, the answer is Yes. Yes, kasi parang like what I mentioned, no, pag pumunta ka dito, ito, ano na yung dito? Substituent, Josh. What is your substituent here? Sa upper portion. EH. CH and double bond. Opo. Dapat, di ba? Pero sa baba, ano? Ano na, CH2 naman po. Sa baba. CH2 naman po. Ano naman yung substituent mo? You have here a CH2 ba? A CH2, right? CH2 ba? CH2 naman siya. Okay, so different sila. So therefore, your C3 here is a chiral center or a stereogenic center, no? So next. So if that is the case, i-draw mo ulit siya, no? So tingnan mo, Josh, pag nagdo-drawing ka naman ng ring, ayan. So dalawa ang dalawa ang naka-line na, no? Dun sa solid line mo. And si methyl group ang ilalagay mo sa harapan. Laging nasa likod si hydrogen. Like what I mentioned, no, may reason tayo kung bakit ideally we place hydrogen sa likod, no, or at the backside of your drawing. Okay, so we also have some biologically active molecules with stereogenic centers on rings, no? We have this thalidomide. So ayan, si thalidomide, namimit ko din to. It's an anti-nausea drug. Tignan mo yung thalidomide na ganito ang itsura. Ayan. Anti-nausea drug siya. Pero, tignan mo, Josh, ito yung delikado eh. Kapag binago mo yung enantiomeric pattern or yung stereochemistry ni thalidomide, nagiging teratogen siya. What are teratogens again, Josh? Yung ano po, parang teratogenic na ano pala. Yung parang may ano po siya mga disfigured. Blah, blah, blah. Pero ano po na yung, ba't kasi binan po yan yung ano po na, ano kasi yung... Ito thalidomide to ha. Kaya ang thalidomide dapat very specific ka dyan kung anong thalidomide yung ginagamit. So, si thalidomide kasi ay anti-nauseatic drug yan. Pero, pag ginamit mo yung isang form niya, nagiging teratogen siya.
And what are teratogens again, Josh? Parang nag-ano nga po ng mang disfigure po yung mga baby. Correct. Ang teratogens naapektuhan niyo yung pregnancy. It cause deformities, no? Or it can affect pregnancy, lalo na yung sa developing Pero baby. grabe po yan kung meron ba pong, was there ever a time na meron po, kumbaga, yung thalidomide? Oo naman, kaya nga nila nalaman na teratogen yan eh. So for sure, na-test nila yan. Meron po Or, accidentally. di ko sure, pero meron yan for sure. Eh, ang feeling ko nga, kapag buntis talaga, feeling ko hindi i-recommend ng doktor na uminom ng thalidomide. Para at least sure tayo na na pregnant, uh, the pregnant woman will not encounter any teratogenic form ni thalidomide. Kasi hindi mo rin sure, Josh, kapag, let's say, ang mga gamot, depende yun sa gamot. Kaya dapat talaga nasa mataas na quality or audited or quality control pass yung gamot. Kasi pwede kasi may mga naiiwan ng traces ng gamot. Di ba? Parang sabihin ng medicine, oh, this is a pure form of thalidomide na isa lang yung enantiomer form. Pero clearly Pero, not po. correct yun. Kapag mababa kasi ang quality, Josh, at hindi nila yung nag-check, pwedeng may nasasamang ibang form ng thalidomide at yun yung teratogenic form. So, I'm pretty sure kapag buntis ka at meron kang nausea, wag ka na lang uminom ng thalidomide or the doctor might prescribe another anti-nauseatic drug, no? No po. Okay. And then, we also have other molecules, no? With sterogen centers on drink. Sucrose is another one. So, if you will notice here, yung sucrose ay hindi pa naka-chair conformation, no? So, for flat hexagon yung gamit natin. Pero it contains 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pala, sorry. 2, 4, 5, correct. 9 is stereogenic centers. Sugar. Take note, ang table sugar, Josh, ay may 9 stereogenic centers. So, ang dami niyan stereogenic forms, no? Samantalang ang taxol ay ilan? Parang 12 yata po. 1, okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ang dito na 1, 2, nakikita ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 stereogenic centers. So, sobrang dami, no? So, imagine mo, 2 raised to 11. That's a lot of enantiomeric forms, no? So, paclitaxel, Taxol, the trade name is paclitaxel. It's an anti-cancer agent, no? So, usually sa mga breast cancer, even nga sa other forms ng cancer, gamot din to si paclitaxel. So, pero usually, Joshua, napapansin ko sa mga nasusulat ko din or nare-research ko, si paclitaxel ay combinatorial anti-cancer siya. So, ibig sabihin, lagi siyang may kasama para mas maging effective. Okay? So, combinatorial drugs ang paclitaxel kapag piniprescribe. Okay, Josh, ayan. So, for number 1, paki-screenshot ito, Josh, and then let's go to our screen dun sa ating whiteboard. Pupunta ako sa whiteboard natin, ha? Screenshot. Na-screenshot mo na? Wala po. Ayun. Okay, then pupunta ako dito sa whiteboard. Wait, stop share ko lang pala. Tapos, ilalabas ko na lang itong whiteboard para siya lang talaga. Tapos, nasa whiteboard ka na, no? Na po. Ayan. Ayan. Whiteboard na lang natin. Solo yan. And then, please answer the questions na binigay ko sa'yo kanina, no? Yan. Nasaan ka na? Ayaw po mag-paste. Bila mo. Ah? Ah? Pwede ba? Oh no. Why? Di po ka maka-upload. Bila mo. Parang kayo kasi po nag-share. Bila mo.
Hindi ka Wala po ko makapag-paste? sa actual, ano na po, kumbaga. I'm not in the actual whiteboard. Ayan ka, oh. Ayan, following. What? Wala mo? Ah, nakikita ko kasi parang kayo po nag-share ng what? Wait, Sige, ano ko I'll na po, stop wait, wait, sa'yo. lang, wait lang po, wait lang po. Pasok po ako sa Okay. mismo, pasok po ako sa mismo, ano. Ito po. Ayan, nakikita ko na Okay, yung sige po, share annotation na mo. mo. Okay. You try to paste uh, the problem. Yeah, nakikita ko na naglo-load. Ayan, susakta na po siya. Mm, Pag nililiitan ko ba sa akin, sa side ko, hindi naman nagbabago sa Josh. mm. Let's say I'm changing the Naka-follow po. view. Kapag naka-follow, okay. Ayan, go ahead. So, you just locate the stereogenic center or center is in each compound and draw both enantiomers. So, A to E. So, you need to draw the enantiomers here, Josh. Hindi lang siya yung ano. So, di ba sinabi ko sa'yo, paano kapag nag-draw tayo ng enantiomer? Ano yung technique? Dapat yung hydrogen o yung pinaka-least na pinaka-least priority, no? Na substituent siya yung nasa likod. Pero ito, piling ko puro hydrogen lang. Hydrogen pa lang ang least priority. Basta dapat ito. Iyaw. Wala talaga po. Mhm. Ano yan? Oh, asan yung ano mo dyan? Nasaan yung hydrogen mo? Ano po? Hindi, sa likod. Dapat. Pag ganun siya. Yan. Hindi, gumamit ka ng ng wedges and line. Kaya yan yung sinasabi ko kanina na kailangan yan, okay? Asan ang wedge mo? Doon muna sa left side. Nasaan ang wedge? Okay, ayan ang wedge mo. Oh! Yara, ayan, ayan. Ayan. Very good. Yan, ganyan. Tapos sa kabila, yan, para masanay ka mag-drawing. Okay, wedge pa rin. And then, broken line yung hydrogen. Mm. Wait, ano po yung nakaban? S-swap. Saan? Sulfur. Sulfur po yung nakaban sa methyl po. Sulfur. Yeah. Ano ba po to? S lang na 2 or ano ba? May ano ba pong S? Wala. Wala Sulfur po. lang siya. Okay. S2. Mm. Ano siya? Double bond lang siya. Or two bonds lang.
Ay, nakita ko na po to. Mukhang amino acid yan. Hindi ko methionine nito. Saan ang stereo center mo? Okay, good. Wedges and line ka ulit. Siguro ito. Saan ang hydrogen mo? Okay. Tapos yung mirror image niya. Okay. You can also have, yung sa number 1 lang sige lang yung sa letter A lang ha. Na-OC lang ako. Lipat ko yung hydrogen mo sa kabila. Na ano po, parang it must be perfect ano po na. Mirror image. Alam ko na po. Alam niyo po ng paano i-cheat po to. Ay. Masyadong makapal. Alam niyo po paano i-cheat po. Sabi lang. Copy paste. Di ba? Ayan. Tapos mirror. Ano yun? Ba't ganyan ka, highlighter pala ang nagamit. Ay, ayaw. Piniprevent na po ko Yan. from cheating. Tapos i-rotate mo. Di ba? Physically prevent na po ko from cheating. Then na po. Ayaw na po. Ayaw niya. Di ba? Ano mo That's why siya? you cannot do it. You cannot flip there. Okay, mag-drawing ka, Josh. Ito po yung sad reality. Mag-drawing ka daw. Oh. Okay, this is easy kasi nandito naman po yung mismo. Parang po siyang, it's like a happy fat man po. Di ba po? Yeah, oo nga. Correct. So, Pero it's a ketone. Cyclohexanone. parang lahat po It's a happy fat man. siguro ito. Tapos trimethyl. Two, four, six. Trimethyl. 1, 2, 3. 3-ethyl, 2,4,6, trimethyl cyclohexanone. That is the name of that compound. Why are there so many stereogenic centers? Di masaya. Pag maraming stereogenic center, you just draw the isomer lang. At least two enantiomers. Isomers tuloy. At least 2. Okay na ako dun. Masaya na ako sa 2. Basta mabigyan mo ako ng 2 enantiomers. I'm going to use the powerful na button. Ito yun po. Wait lang po. Okay. Yung smart drawing. Bro! It's a hexagon. Ayaw na talaga. Ayaw na talaga po It's so sad. AI is not AI. Ano po? Artificial unintelligence. Cannot detect. Okay. So, kung nandito yung Bagay sa ang lalim mo. gawa ko na po yung parang cyclohexane ring. So, ano sige itsura nito? That is a line. So, I really need to, wait lang po. This is really necessary to share confirmation. Ang gawin mo na lang yung mismong substituent. Sige, I don't care anymore. Ano po, ito na po yung... Okay.
Yeah, you can use that one. Better pa nga yan eh. Okay, Mr. Or ganun ba? Dapat naka-equatorial yan. Looks Naka-equatorial like, dapat ang ketone group. Carbonate. ano ba yung turn? Ah, yes. Mga, dapat must be parallel to this. So, yun siya. Okay, tapos ito, ganun. CH3, tapos ito rin, ganun. Kung ito. So, dito sa pinakadulo. Parang dapat, eto Josh, pag ganito. Kasi pag ganyan yan eh, pababa. Tama? Ay! Control Y. Oh, ayan, draw. Parang ganun nata po. Okay. Talaga? Methyl. Kasi inano ko po kasi ito po, parallel to this. Tapos ito rin po, parallel to this. Yeah. Okay, so ito, equatorial. Ah, alam ko na. Okay, so ganyan. Tapos may maliit na H dyan. Ethyl. Okay. So, I'm just going to do something fun. It's called copy paste, but I hope it works. Anyway, yung okay lang po. So, Not work. I really don't Okay, want, you can I flip really that. don't want to draw. Okay, so, wow, it looks so beautiful. Ano ba po? Lalagay ko ba pong ME ganun po or something? Hindi. May MB talaga. Mm-hmm. Mhm. Let's forward. Uh-huh. Okay, so that looks like this. O CH methyl. Two happy fat men. Okay. Okay, I'm going to put you here. Uh, okay, good. And then the last one is D and E. So it's not the last one pala. What? Okay, so there's this gabapentin and then apparently ito po yun. Tapos meron siyang something. What's that? Gabapentin. Sige, ano na. It looks like this is wrong. Parang pag ganun to po, is this the same? Counted as the same ba po yan? Sa D po. It looks like it's a chiral bond. Ay. Mm-hmm. Ah, yes, okay. What? Letter D? I forgot there's a carbon there, but it's not. Oh, it's not. Ah, wait lang po. Ay, O2, let me check. yes, it's really not. So, ito pong carboxylic is not, chiral, not this, not stereogenic, Yeah. not this. And this one, Correct. okay, it's, Tama. na-cheese ko po yan. Chiral lang yan. So, note mo lang achiral. Letter D, achiral. Okay, so So, letter ayan. Paano yan? Yung gabapentin inarcabil. carbil. Asan ang chiral center mo? Do you have several chiral centers there? O chiral center ba yan?
Good, Yes. chiral center Ito po. yan. Tapos ito. Okay. So, Yeah, correct, chiral center. not this, this one, maybe no. Ito lang yata po. Check lang. Ito, no. Basta wala pong ganon. Ito, no, 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 Yeah, correct. no. And then, Okay, good. Ayan lang. oh my god. This is, so, I need this, wait, ano ko na po? Lalagay ko yung E dito para ito na lang po yung gagamit kong image. So, I don't have to redraw it. Okay, so, ano yung ito? Usually, by the way, Joshua, just to show you then, usually if we want to if we only have one chiral center, ganito namin siya ni-draw, no? So, ito 'di ba si H3 CH2, okay lang 'yan. Tapos, and then we have here the OH. Okay. Yan. Tapos, we have here the COOH. Yan. CH2OH to, no? Hmm. Ayan, ganyan. Pwede rin itong CH2, CH3 lang. Para at least kitang-kita namin na we can clearly see here the ano po tawag? Double ketone or something. double ketone. Dalawa po ganun. Hindi. Hindi yan double ketone. Dalawang ketone, tapos dalawang ether po. Okay, tama. Amide nga yung isa eh. Tingnan mo see double bond ONH. So it's a disaster. Pero ano yan, may specific yan na, specific na siya na organic functional. Wow, ang ganda ng ano ko. Anyway, I have a very good figure. Yeah. You can have this one. Got separated from his relatives. Separated at birth po. So, yan. So, H. Ayan. Good. Then i-mirror mo ngayon yan. Naka-mirror na po siya. Okay. Gets. Magaling. Hindi nag-drawing ng isa pa. Okay. Double bond. Okay. Okay. Hindi mo aalisin tong mga to, ha? Kasi babalikan natin yan sa next meeting natin, ha? Okay. I think we're good na ba hanggang A to E? Opo. Yeah, we're good. Babalik ako dun sa natin, sa screen, ha? Go back to our Zoom. And then, ayan. I'll share this. Kasi tapos na tayo sa 1, no? That's number 1, right? This is number 2. Read. I'll read the problem, ha? The smallest chiral molecule ever prepared in the laboratory has one stereogenic center lang, substituted by the 3 isotopes of hydrogen. So you have hydrogen H, deuterium D, tritium T, and a metal group, forming CH3CHDP. So the journal was, the study was actually published under the Journal of the American Chemical Society. So, functionally 1997. different po ng 3 isotopes. Functionally Yeah, different. oo. Different yan sila. Literal, no? So, kasi ibang kakaiba naman ng properties yan. So, you have here methyl, tapos you have here the hydrogen, tapos ano yung susunod? Deuterium, no? Ay, dapat pala ang likod ko ay hydrogen, no? Dapat ang likod ko ay hydrogen. Natin si hydrogen.
hydrogen. Yan. Then this should be deuterium and then tritium. Anyways, you get what I mean, no? Yan, ito yung tanong ko. Ito yung tanong talaga sa number 2. Draw the structure for the lowest molecular weight alkane. Molecular weight alkane, lowest molecular weight alkane. The general molecular formula of CnH2n plus 2, yan yung formula. Having only carbon and hydrogen and no isotopes. You don't need to use deuterium and tritium here that contains a stereogenic center. Okay. Ano mo na? Screenshot mo na? Para ang tanong lang dito, ano yung pinakamaliit na alkane na magkakaroon ka ng stereogenic center? Na pwede, propane siguro, butane Oh, siguro. tignan natin kung propane. Wala pong sharing, wala po. Ayan po. Okay. Number 2. I'm pretty sure, parang ano po yan, parang yung square po, di ba, pwede po makompress. So, yung triangle, hindi yata. So, yung, Anong triangle? kumaga yung cyclopropane. So, kung propane lang po, Anong formula ng mga wala po cycloalkanes? siyang bale. Anong formula ng cycloalkanes? CN2N po. H2N. Oh. Okay, di bawal sila. Bawal ang cycloalkanes. Bawal ang cyclic alkanes kasi Oh, no. nakalagay sa problem CnH2n plus 2 lang. So, linear alkanes ang mga yan or non-cyclic alkanes rather. So, ano? Go! Sige, create ka na. Mag-create ka. Clearly not methane, clearly not ethane, clearly not propane po kasi hindi naman pwedeng ganun yan. So, mag-butane tayo. Okay, move mo yung isa ng butane. Bawal din, no? Di ba? Wala. Hindi yan stereogenic. Pupunta ka ngayon kay pentane. Ano po? Dali. Punta tayo sa may ano po yung tawag yung C100 po. Oy, lowest lang naman. Lowest lang. Meron? Meron pa ba? Wala yata. Oy, meron! Wow, okay. Try mo sige, sa 5 tayo. 5 lang muna tayo, George. Ano yung mga isomers yan? Baka mali mo, may series center ka mabubuo pag nag-isomer ka. Wala po. Lagi ko lahat po ng isomer. Yon, sige, ilista mo dyan. Yan. Okay, lagay dyan. Okay. Same na lang din naman siya. Series center na ba yan? 1, 2, hindi pa. Hindi pa po. So, new pentane. No. Okay, good. So, wala. Bawal ang pentane. Hexane. Go. Okay, hindi pwede kasi may dalawa ka methyl group. Tama, di ba? Third butane. Hindi rin pwede. May mga methyl groups ka. Pare-parehas yan. There's just nothing else after this po na. So, wala. Oy, meron pa yung nasa gitna. Ayaw po. Ay, nako. Mas maganda pa pala po yung system na ganito. Isa muna po, tapos yung dalawahan per Correct. per carbon. Okay. Yan. Asan ka na? Heptane? I'm pretty sure this is different. Ito rin. Ayan na siya. Nilagyan niya na ng nilagyan ng police line. Okay. Ano ba? Wait. I think this is chiral. Yes, it is. Yes, that is the smallest acyclic alkane na mabubuo mo.
na Oo, merong okay. Dapat I stereogenic. should have seen it nung ano pa, nung pentane pa lang po, dalawang ganon. So, it So cannot, imaginein mo, no, it will take you how many carbons for you to have a stereogenic center? wait na pala. Actually, Hmm. pwede na siyang basta na po yung pinaka-smalls pala. I could have done that smarter na there definitely is a methyl kasi pinakamaliit. Ano yung next na smallest nun? Ethyl. Basta yung smalls pala po, et, prop. Yeah, correct. Then hydrogen. So, yung ano po, yun yung mas smarter way. So, ethyl to. Tapos, Correct. That's a nice ano. ayun na po. That's a nice analogy. Correct. Tapos hydrogen na yung dulo mo lagi. May hydrogen na. Paano kung ano, kasama yung mga cyclic alkane? Wala yata pong ganun. Ay, Sige, tama mo, yung may, cyclic alkane. cyclic. May, okay na po yan. Ay, pwedeng, basta methyl, ethyl po, I think. Okay na po yan. Sufficient na po siya. Chiral na yan. Here. How about yung sa ethyl? Chiral din po. Okay, dalawang chiral. Paano kung dalawang methyl? Di na po siya chiral. Ay, Bakit? hindi. Dito rin po, Kasi? saka dito rin po. Ano kung methyl na cis trans? Mm-hmm. Okay. Ayun na po sa tingin na. Okay. Pwede. Si methyl mismo, okay. So, ito, si methyl, tsaka... And then? Dimethyl, syempre. Wait na po. Dimethyl siya. Impossible na magkaroon ka ng methyl cyclopropane. Ayun. Dapat magkabilaan yan sila. Trans lang dapat. Trans-dimethyl cyclopropane. Oo, hindi yung pwede kasi same yan. Paano? Yan ang smallest for the cycloalkanes. So, it's 1,2-dimethyl propane. Yes. Cyclopropane. Pero na trans. The trans. Hindi pwede cis. Oo, hindi pwede cis, Josh. Ayan, Kasi ito, tingnan mo, may plane of symmetry ka dyan, Chiral na yan. Chiral siya. Right? Sige, parang ito. It's impossible pala yun naman. Sige, try mo. Try mo i-drawing yung Yan. Then, diba? Wala yung plane of symmetry. So, chiral yan. Okay, 1,2-dimethyl cyclopropane. Yung mga ganyan ha, remember that. Kasi mga trivial yan eh. The smallest alkane na merong stereogenic center, at least one stereogenic center, or smallest cyclic alkane na merong stereogenic center. So I think we're good for today, Josh, no? So I'll try to meet you on Wednesday, Josh, no? So update kita. So definitely not tomorrow dahil full pack ang aking schedule tomorrow. But on our next meeting, we'll proceed with the RNS configuration. Ayan na, ituturo ko na sa'yo, no? Why it's important, no? Ha? Ano po kasi yung sabihin ng RNS po? Rectus and sinister, if I'm not mistaken. No? Right. So, yun yung dalawa, RNS yan. May meaning yan, no? So, pero ano lang din yan, clockwise and counterclockwise lang. But may rectus and sinister. Pero kung meron naman dexter and ano po, diba? Laboratory. Diba? Similar lang yun sila. Di ba sila different? Or the same? Magkaiba yan sila. Ang RNS ay para sa papel. Para sa presentation mo.
ng mga molecules in your paper. Ang DNL, sila ang absolute configuration. Yung learn sila talaga, si DNL ang nakikita talaga natin sa lab. Siya talaga ang nami-measure. But RNS will be your guide so that you can properly name organic compounds in your paper. Pero hindi talaga siya real, kumaga ba? Yeah, for me technically hindi talaga sila nag-e-exist. Pero paano ko ba 'to i-explain? Nag-e-exist sila eh. Si RNS kasi ay ano siya, ang real counterpart niya ay si DNL. Okay? So we'll settle that one sa next meeting, no. Madadaanan natin, don't worry, we will also discuss DNL. Actually may computation dito, Josh, no. Doon mo ma-appreciate yung dito ako sobrang na-appreciate ko yung mga reactions, organic reactions that can lead you to specific stereochem. Like gusto mo kung R lang lahat, 100% R. Eh di magandang reaction yun. Ano yan? Racemic racemic yung dalawa. Racemic mixture 50-50. Aba, 50-50. Na-mention na natin yan last time, di ba? So, ayun. So, mga ano yan, challenging yan kasi imaginein mo, Josh, kapag nakagawa ka ng chemical reaction na very important, kunwari na route dun sa isang synthesis, tapos 100% R or 100% S lang ang mabubuo. Ay, ang gandang reaction yan. So, mga ano yan, series specific reaction. Very trending sa panahon natin. Kasi nung una, akala ng mga organic chemists, it's really hard or it's quite impossible for you to have your 100% R, 100% S, ganyan. Pero ngayon, nagagawa na natin. Okay? So, yeah, I'll see you on Wednesday. I'll try to meet you on Wednesday, okay? Okay. Thank you, Josh. Ay, yes po, sir. Amin naman.